Kumusta? Ngayon ay balikan natin ang 2014 American epic historical action film na pinamagatang 300, Rise of an Empire. Isinalaysay ni Reyna Gorgo ang tungkol kay Haring Darius, na pinamunuan ng kanyang hukbo ng mga Persian sa Greece sa labanan noong 470 BC, noong unang pagsalakay ng Persia sa Greece. Ang general ng Athens, na si Themistocles, ay pinangunahan ang kanyang hukbo sa dalampasigan. Brutal na pinagpapatay nila ang mga Persians. Si Themistocles ay nagpakawalan ng isang pana para sa ama ni Xerxes na si Darius. Tumakbo siya sa kanyang ama ngunit huli na para iligtas ito. Hinawakan ni Xerxes ang kanyang ama habang nakatitig kay Themistocles. Umalis sila Themistocles, at nagsabi na alam niya na nagkamali siya na hindi niya pinatay si Xerxes nang mayroong pagkakataon. Si Darius ay bumalik sa kanyang kaharian. Siya at si Xerxes ay sinamahan ni Artemisia, ang commanding naval officer ni Darius. Sa kanyang huling sandali, sinabi niya kay Xerxes na mabuting hayaan na lamang ang mga Griego, dahil ang mga Diyos lamang ang makakatalo sa mga halimaw na iyon. Hinugot ni Artemisia ang palaso mula sa kanyang dibdib upang wakasan ang kanyang paghihirap. Si Xerxes ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Hinawakan ni Artemisia si Xerxes at sinabi sa kanya na ang huling mga salita ng kanyang ama ay hindi isang babala, ngunit isang hamon. Kung kayang talunin ng mga Diyos ang mga Griego, dapat siyang maging Diyos. Ipinadala ni Artemisia si Xerxes sa desyerto na may suot na mga tanikala hanggang sa nakarating sa isang kuweba na may matingkad na gintong likido. Lumubog si Xerxes at lumabas na may gininto ang kulay at nagniningas na mga mata, walang buhok at mas matangkad. Samantala, pinatay ni Artemisia ang lahat ng mga dating kakampi ng dating Xerxes. Si Xerxes ay bumalik sa Persia at nagpahayag ng digmaan. Pagkalipas ng 10 taon, noong 480 BC, nagplano si Xerxes na pamunuan ang kanyang hukbo sa lupa habang si Artemisia ay inihanda ang kanyang hukbo sa dagat. Nagsimula ang ikalawang pagsalakay ng Persia sa Greece. Sa Athens, nakipagpulong si Themistocles sa konseho upang talakayin ang kanyang estratehiya sa hukbong dagat para sa pagsalakay ng mga Persian. Sinabi rin niya sa konseho na hihingi siya ng tulong sa mga Spartan. Naglakbay si Themistocles sa Sparta upang humingi ng tulong kay Haring Leonidas at sa kanyang hukbo. Nalaman ni Themistocles na sinimulan na ni Leonidas na pamunuan ang kanyang hukbo laban sa Persia. Nakipag-usap si Queen Gorgo kay Themistocles para sabihin sa kanya na ang mga Spartan ay hindi nakikibahagi sa parehong ideal ng isang malayang bansa na ginagawa niya. Samantala, isang bilanggo ang dinala kay Artemisia sa kanyang barko. Kinuha ni Artemisia ang kanyang espada at brutal na pinugutan ng ulo ang lalaki. Nakita niya ang isang hindi pamilyar na sundalo sa barko. Agad na sinalakay ng lalaki at pinatay ang ilang Persian. Siya ay si Skylias, isang sundalong Athenian na ipinadala upang mag-espiya sa mga Persians. Tumalon siya sa dagat at nagawang makaligtas. Si Skylias, kasama ang kanyang anak na si Callisto, ay nagulat kay Themistocles at sa kanyang tenyente na si Acheloos. Sinabi sa kanila ni Skylias na ang mga Persyano ay pinamumunuan sa dagat ni Artemisia. Pinaniniwalaan na si Artemisia ang nag-iisang nakaligtas sa isang pag-atake sa kanyang bayan. Sa isang flashback, nalaman natin ang nakakagambalang kwento ni Artemisia noong bata pa siya at kung gaano na siya kadelikado ngayon. Inihahanda ni Themistocles ang kanyang estratehiya para sa labanan. Sinabi ni Acheloos na ang kanilang hukbong dagat ay maliit lamang laban sa mas malaking Persian Navy at ang misyon ay pagpapakamatay. Si Themistocles ay kumpiyansa sa kanyang mga tauhan, at inakay silang lahat sa dagat ng Aegean, kung saan naroon si Artemisia na pinamumunuan ang kanyang hukbong dagat. Sinabi kay Artemisia ng kanyang general na si Artaphernes na inihanda ni General Bandari ang kanyang estratehiya para pamunuan ang mga barko laban sa mga Griego. Si Themistocles ay hinikayat ang mga lalaki na makipaglaban kasama sila at pinalakas ang mga loob nito. Binangga nila ang kanilang mga barko sa mga barko ng Persia, ng buong lakas. Ito ay humantong sa isa na namang brutal at madugong labanan at maraming mga Persian ang namatay sa kamay ng mga Athens. Magkatabing nakipaglaban sina Skylias at Callisto, gamit ni Callisto ang kanyang sibat sa mga Persyano. Hindi nasiyahan si Artemisia sa resulta, kinadina at itinapon si Bandari sa dagat kung saan siya lumubog sa kanyang libingan dahil sa pagkapalpakan nito. Iniisip ng mga general na siya ay dismayado sa pagkawala ng kanyang mga tauhan, ngunit sinabi niya na siya ay dismayado mismo sa kanyang mga tauhan. Kinabukasan, naitaboy ng mga Athenian ang mga Persian sa makipot na daanan, na naging sanhi upang ang ibang barko ay mastak at ang iba pang mga barko ay bumangga dito. Mula sa itaas ng bangin, ang mga Athenian ay tumalon at patuloy na malupit na pinagpapatay ang mga Persian. Ang pangalawang general para pamunuan sila, na si Kashani ay marahas ding pinatay ni Themistocles.
Si Artemisia ay nanonood mula sa kanyang barko, hinangaan ang mga taktika ni Themistocles. Si Artaphornes ay pumunta sa baybayin kung saan nagtayo ng kampo ang mga Athenian para dalhin si Themistocles kay Artemisia. Pinuri siya sa kanyang husay sa labanan. Tinanong siya kung may mahalagang tao sa Athens na kanyang ipinaglalaban. Sinabi ni Themistocles na wala siyang oras para sa isang pamilya o mga anak. Nag-alok si Artemisia na sumama ito sa kanya upang hindi ito mamuhay ng may alitan o responsibilidad. Ang dalawa ay nagtalik at naririnig din sila ng mga gwardya. At nang alukin uli siya ni Artemisia, sinabi ni Themistocles na hindi. Galit na itinaboy siya ni Artemisia, at sinabi sa kanya na hindi siya Diyos, kundi isang tao lamang. Bumalik si Themistocles sa kampo, at nagbabala sa kanyang mga tauhan na si Artemisia ay handang magdala ng impyerno sa kanila. Sa sumunod na araw ng labanan, ang mga barko ng Persia ay naglabas ng Alcaitran sa karagatan, at ang ilang mga Persian ay lumangoy patungo sa mga Athenians na may mga pampasabog na nakatali sa kanilang mga likod. Lumaban ang mga Athenian hanggang nagpakawala si Artemisia ng kanyang mga palaso. Ang mga Persyano ay nagpakawala ng umaapoy na mga palaso para sa Alcaitran. Nagpakawala ng mas maraming palaso si Artemisia, tinamaan si Skylies. Sa isang barko ng mga Persian, isang Persian ang naghahagis ng umaapoy na bagay upang ipagpatuloy ang pagsiklab ng apoy. Tinamaan siya ng palaso, at nabitawan niya ang sulo sa kanyang sarili, at nagliyab. Nahulog siya sa barko, at nagdulot ng malaking apoy sa barko ng Athens at ganun din sa barko nila, dahilan para sumabog. Nagpakawala si Artemisia ng isa pang naglalagablab na palaso at tinamaan ang likod ng isang Persian na may pasabog sa kanyang likod, habang umaakyat siya sa barko ni Themistocles. Inutusan niya ang lahat na iwanan ang barko, at siya na patungo sa Persian, bago niya ito matamaan. Ang lalaki ay sumabog at nawasak ang barko. Matagumpay na pinanood ni Artemisia habang lumulubog ang kanyang mga kaaway. Sa karagatan, lumubog si Themistocles kasama ng mga nasawing mandirigma. Nakakita siya ng dalawang kakaibang nilalang na lumalangoy at nilalamon sila. Ginaisang ni Callisto si Themistocles sa panaginip na ito. Napagtanto niya na maaring nangyari ang kaganapang ito upang supalan ang kanyang ego o ipaalala sa kanya ang pagkakamali ng hindi pagpatay kay Xerxes. Naglakad si Themistocles papunta sa kay Skylies habang ito ay naghihingalo. Hinihimok niya ang kaibigan na magpatuloy sa laban ngunit iba ang tugon nito sa kanya. Nagluksa si Themistocles sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Callisto si Themistocles kung ano ang huling sinabi ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Themistocles na sasabihin ito sa kanya sa tamang oras. Samantala, sa lupain, pinatay ni Xerxes at ng kanyang hukbo si Leonidas at ang kanyang 300 Spartans. Pagkatapos ng malupit na 3 araw na labanan ng Thermopylae, at nagpatuloy ang mga matagumpay na Persian na nagmamarcha patungo sa Athens. Ang balita ng pagkatalo ay nakarating kay Themistocles. Bumalik siya sa Sparta upang harapin si Ephialtes, isang kuba na nagtaksil sa mga Spartan at ipinagbili sila kay Xerxes. Tila nagsisisi sa kanyang ginawa, hindi siya natakot nang ibinaba ni Themistocles ang kanyang espada. Idinagdag ni Ephialtes na pinamumunuan ni Xerxes ang kanyang hukbo patungo sa Athens, naghahanda na wasakin ito. Iniwan siyang buhay ni Themistocles upang maidala ang mensahe sa Persian na ang mga Griego ay lalaban hanggang kamatayan. Pumunta si Themistocles para kausapin si Reyna Gorgo. Nagluluksa pa rin si Gorgo sa pagkawala ng kanyang asawa. Bagamat hinimok siya ni Themistocles na tumulong sa patuloy na labanan, tumanggi siyang magpadala ng ano pa mang asawa, ama, at mga anak na magsasakripisyo pa ng buhay. Iniabot ni Themistocles ang espada ni Leonidas. Napaluha si Gorgo nang makita ito. Nakuha ng hukbo ng Persia ang Athens. Hawak ni Xerxes ang ulo ni Leonidas habang ang kanyang mga tauhan ay winawasak ang lungsod at sinusunog ang lahat. Patuloy niyang ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay at sinabi na si Themistocles ay isang duwag. Bumalik si Ephialtes kina Xerxes at Artemisia upang iulat na ang mga Greek ay patuloy na makikipaglaban sa karagatan na pinangunahan muli ni Themistocles. Napagtanto na hindi pa ito patay, ipinangako ni Artemisia na wawakasan ang mga Athenian. Umalis siya para ihanda ang kanyang hukbo. Alam ni Themistocles na maaaring pagod na ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang laban. Hinikayat niya silang magdesisyon para sa kanilang sarili at umalis kung nais nila upang mapanatili nila ang kanilang kalayaan. Ngunit hinihikayat din silang manatili at lumaban. Ang limitadong bilang ng mga barko ng Athens ay nakaharap ang malaking bilang ng Persian warrior sa dagat sa kanilang huling labanan. Sinabi ni Themistocles kay Callisto ang mga huling salita ng kanyang ama, na sinabi iyon na siya ay nakakuha ng isang lugar sa mesa. Muli, parehong si Themistocles at Artemisia ay pinangunahan ang kanilang mga tauhan sa labanan. Nagsimula ang klimatikong naval battle of Salamis. Nagbanggaan ang kanilang mga barko,
at ang mga Athenian ay sumugod laban sa mga Persyano. Hinawakan ni Artemisia ang kanyang dalawang espada at nakipaglaban sa mga Griego, walang awang pinagpapatay ang lahat ng makakaya niya. Sumakay si Themistocles sa kanyang kabayo hanggang sa marating niya ang barko ni Artemisia. Ipinaalaala nito muli sa kanya ang alok, na sinabing hindi pa rin. Galit na sinimulan ang kanilang labanan. Patuloy sila hanggang ang kanilang mga espada ay tumutok sa leeg ng bawat isa. Patuloy na tinatanggihan ni Themistocles ang alok ni Artemisia, at sinabi niya na oras na para sumuko siya. Nakita natin si Gorgo na pinamumunuan ang kanyang hukbo ng mga Spartan, na sinasabi sa kanila ang kwento mula sa simula, habang papalapit sila sa mga barko ng Persya. At saka, ang mga hukbo mula sa iba pang mga kalyadong bansa ay sumali sa labanan. Nakatutok pa din ang espada kay Artemisia. Hinihimok niya itong sumuko, ngunit mas pinili na lumaban, at dinampot niya ang kanyang espada. Ngunit mabilis na napaslang ito ni Themistocles. Napaluhod si Artemisia. Sa kanyang mga huling sandali, nakita niya ang mga magkakalyadong puwersang pinapalibutan ang kanyang hukbo. Si Xerxes, na nanonood mula sa bangin, ay tumalikod sa kanya. Sa wakas ay bumagsak si Artemisia, patay na ng tumuntong sina Gorgo at Dilio sa kanyang barko para lumaban sa tabi ni Themistocles. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasama-sama ng mga Spartan at Athenians upang talunin ang Persians. Naitala sa kasaysayan ng Naval Battle of Salamis ay isa sa mga pinakamatagumpay na labanan ng magkalyadong Athenian-Spartan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. Salamat!